Panginoon, no? Kasi di ba po, kahit ano pong gawin natin pagsisikap, kahit ano, gusto ko itong ma-multiply, gusto ko itong dumami. Pero kung wala pong wala pong pagsama ng Panginoon, wala din po. At pwede din po na kung hindi po natin ma-manage yung pinagkatiwala ng Lord sa atin, wala din po yung mangyayari doon. So dito po, no, it highlights the multiplication or increase or blessing is a result of discipline and trust, no? Not just our desire. So, yung discipline natin at pagtitiwala natin sa ating Panginoon, yun po yung yun po yung nakapangyayari na kung ano pong meron tayo ay hindi lang kasya kundi mas more than paano. Sabi po dito, when we give what we have to Jesus, He sanctifies it and returns it to us to be used for His glory. So, di ba po, tayo, lagi po itong sa tithes and offering, di ba, na tayo bilang mga sisidlan lang tayo, hindi talaga atin yan, daluyan ng pagpapala para din sa iba, no? Para sa, para po din sa glory ng Panginoon. Dito din po, di po ba nangyari na sumobra po yung yung mga pagkain. Hindi naman po nabigyan ng kapurihan doon yung bata at ang mga disciples. Hindi po na-recognize doon yung ginawa ng mga disciples at ng bata, kundi ang ginawa po ng ating Panginoon. Sa 5 po, sabi, the provision of abundance. Sabi po sa 17, they all ate and were satisfied, and the disciples picked up 12 baskets of broken pieces that were left over. So, ito yung katunayan doon sa 4 na yung saka nangyari yung miracle, yung nag-distribute na sila. Balikan ko po, yung miracle of exchange, nakalimutan ko lang po. Dito po, para kung itong na ko lang po, di ba po, ang ko example, di ba po si Jesus, sa krus ng Kalbaryo, siya po ang umako ng ating mga kasalanan. Siya ang tumanggap ng lahat ng parusa, no? Pero, tayong mga tao ay tumanggap po ng pagpapala, ng kaligtasan, kagalingan, no? Dito din po, noon pong meron po dito miracle of exchange kasi noong pong binigay yung tinapay at isda, nanalangin si Jesus, yung exchange na miracles doon is nung nag-distribute ang mga disciples, napakain po silang lahat. Sige po, balik po sa 5, nakalimutan ko lang po. Sabi po dito, the crowd didn't just receive a snack, they were satisfied. The 12 baskets of leftovers, 1 for each disciple, serve as a tangible reminder that when we serve Jesus, you never end up with less than you started with. Sabi po dito, sa nangyari po, hindi lang po, nakikita naman po natin na may sumobra pa po, na 12 na baskets. Ibig sabihin po, busog na busog po sila. Hindi lang po sila nakitikim o nakimerienda, kundi busog po sila. Dito po, makikita natin na ito po ay isang concrete reminder bilang mananampalataya na pag tayo po ay nag-serve po sa ating Panginoon, hindi po tayo mag-end up na pagkukulangin, Makikita po natin ang pagbabago po ng buhay natin. Tayo po mismo, ma-testify po natin yan na nung nagsimula tayo nung bago pa tayo makakilala sa Lord, ganito tayo. Pero nung nakakilala tayo sa Lord at naging sumunod tayo sa Kanya, naging people tithers tayo, ginawa po ng Lord yung parte niya, hindi po niya tayo pinagkulang. Kundi makikita po natin na sobra-sobra pa nga ang binigay ng Diyos sa atin. Dito po, tinuturo po ng Lord sa atin, God's provision is never stingy. He provides for the need and leaves a surplus for the servants, So pag ang Lord mag-provide, hindi kakaunti, hindi kakarampot lang. Pero pag nag-provide po ang Lord,
Sabi ko nga kanina, may sobra pa sa ating pangangailangan. Sige po, tayo po'y dadako sa ating conclusion. Sabi po, trusting the bread of life, no? Dito po in Luke 9:10 verse 10 to 17, we see a foreshadowing of the Eucharist and revelation of Jesus as the true manna, no? Bakit po si Jesus ang true manna? Jesus is the bread of life from heaven, no? Pag sinabi po natin foreshadowing of the Eucharist po, it means it is events involving us sacrificial of bread, wine, and lambs, no? Representing God's nourishing His people and establishing covenants. Example po doon yung Passover lamb, no? Or tsaka yung manna noon sa disyerto, no? Binusupo ng Diyos ang kanyang mga ang mga Israelita, no? Nagkaroon po sila ng covenant doon. Yung Passover lamb, ano po ang ginawa? Sinave ng Lord lahat ng ng mga Israelita, di ba? So, dito po makikita natin na gaano ang Lord magpahalaga sa kanyang mga follower. Dito din po, the teaching is clear. Our smallness is not a barrier of God's greatness. Whether you have 5 loaves of talent, time, or money, the key is not the quantity of the gift, but the identity of the one who gave it. No? So makikita nga natin na hindi lang doon sa 5 tinapay, kundi sino yung nagbigay noon. Sino po ba ang nag-multiply noon mula doon sa kakarampot na mga tinapay at isda na yun. Sabi po dito, when we bring our smallness to the great multiplier, everyone leaves the table full, no? Totoo naman po, lagi po natin yan mag-testify na hindi po tayo pinagkulang ng Lord. Minsan may pagsubok, minsan dumaranas tayo ng hindi maganda, pero ang Lord, lagi po siyang to the rescue po. Hindi po niya tayo pinapabayaan. Ang tanong po dito, no, ano po parte ng ating mga buhay, no, na kiramdam natin? Which part of our lives currently feels like 5 loaves and 2 fish, no? Small and insufficient na nasa atin, no, for the task at hand. Saan po yung natin makikita yung not enough areas of our life po sa ating mga buhay ngayon. Abi po, when we feel overwhelmed by a task, whether it is a ministry, a family crisis, or financial burden, remember that Jesus isn't asking you to manufacture solution. No? He's asking you to bring your 5 loaves and 2 fish to Him. Give thanks and watch Him multiply in order to serve others. Alam niyo po, ma-share ko lang, no, nung po inaral ko to, lagi kong inaano sa Lord, Lord, ano ba ang gusto mong iparating sa akin? Oo, nakita ko na Ikaw ang Diyos na tumakatagpo sa aking pangangailangan. Ikaw ang Diyos na mahabagin. Ikaw ang Diyos na nagpo-provide, no? Ikaw ang Diyos na nagbibigay sa amin ng pagiging kalmado sa panahon ng sitwasyon na pagulo. Ikaw ang Diyos na nagpo-provide ng miracle. Hindi ko po maano. Hanggang kagabi, pinano ko po, ano ang gusto mong iparating sa akin? Alam niyo po, kanina umaga, ni-reveal ng Lord, obedience po. Alam niyo po, kasi pag titingnan natin, si Jesus po, nag-obey po siya sa God the Father. Nung kinuha niya yung bread, hindi naman siya at saka sa Holy Spirit, hindi siya sige, ganito kanya, hindi yung gusto niya ang ginawa niya. Anong ginawa niya? Nagpasalamat po siya, di ba? Bago i-bless. Yung po mga disciples, ano po ang ginawa nila? Di ba po nadaanan natin, hindi naman
nag-occur yung miracle noong na kay Jesus yung mga tinapay nag-occur yung miracle, nag-distribute sila. So nag-obey po yung mga disciples kay Jesus. Kaya naalala po ng Lord, no, yung pong, alam niyo po to, yung babaeng widow sa Sarepta, di ba po, pong meron sila, kakunting harina, kakaunting langis. Wala na nga silang noon kung may pag-asa pa ba ang bukas nila Kasi last na yun at alam niya na hindi yun kakasya. Pero dumating po si Prophet Elijah, di ba? Hiningi sa kanya na paghandaan siya ng tinapay. Pero ano po nakita natin doon? Pinili po ng babae na sumunod, no? Nung sumunod po ang babae, doon po natin nakita yung harina, yung oil, kung titingnan, insufficient na po yun. Pero nung sumunod po ang babae, doon po nangyari yung miracle, di ba? Hindi po sila nauubusan na ng harina sa kanilang sisidlan at ng langis. Ito po yung nireveal ng Lord na sa buhay po natin, ang gusto lang po ng Lord, sumunod po tayo. Parallel po sa blessing ay obedience po. So yun lamang po, nawa po ay may natutunan po tayo. Salamat po sa Panginoon, tayo po ay manalangin. Father God, salamat po sa gabing ito, Lord, na patuloy, Panginoon, na tinuturuan niyo po kami sa inyong kalooban. Tinuturuan niyo po kami kung ano po ang iyong nais na gawin namin. At lagi niyo pong pinapakita sa amin, Lord God, kung gaano po kalawak ang inyong pag-ibig, kung gaano po kalawak ang inyong kahabagan para sa amin, Lord. Salamat po, Lord, sa pag-ibig na walang hanggan, Panginoon. Salamat sa pangunawa, salamat sa kapatawaran. Sa tuwing kami po'y nagkakamali, sa tuwing po kami lumalayo, sa tuwing kami po, Panginoon, ay hindi sumusunod sa inyong kalooban. Salamat po, Lord, na lagi niyo po kaming binabalik sa inyong paanan, Panginoon, sa inyong plano. Ang dalangin namin, Lord God, patuloy na hawakan niyo po ang aming mga buhay. Ano man ang aming pagdadaanan, lagi po namin tatandaan, Lord, na ang nais niyo po lamang ay sumunod kami. At sa pagsunod namin, naroon po ang iyong kamay lagi pong aalalay sa amin. Salamat po, God, sa inyo pong lahat ng kapurihan at karangalan. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.